To Miss Penelope Domenico. Ito ang nakasulat sa invitation card na natanggap niya isang araw. Nalaman niya galingan sa pamilya ng dating mayor sa Zambales na nagkataon namang kaibigan ng kanyang mga magulang na nabubuhay pa ang mga ito. Marahil na balitang naroon siya at inimbita siya sa 25th wedding anniversary ng mga to. Natuwa naman siya dahil at least nagkaka-social life siya kahit na isang gabi lang. Pero bigla niya naisip si Miguel, baka hindi na siya payagan ito. Pinasya niyang hintayin to ng gabing yon para makapagpaalam dito. Pero alas 10 na wala pa ito. Nakatulog tuloy siya sa sala habang naghihintay. Naalimpungatan na lang siya na maramdaman niyang mahinang tapik sa kanyang balikat. Na magmulat siya ng mga mata, si Miguel ang tumambad sa paningin niya. Nandyan ka na pala. Sabi niya habang bumabangon para maupo. Bakit dyan ka natulog? Nag-aalalang tanong nito. Inintay kasi kita eh. Inaantok-antok pa niyang sagot. Talaga? Bagyatong napangiti. Tila natuwa sa sinabi niyang pinaghihintay dito. Nag-usap pa kasi kami ni Namang Ipe. Bakit mo naman ako hinihintay? Sinabi niyang dahilan. Matinong party naman yun eh. Papayagan mo ba ako? Nawala ang ngiti sa mga labi nito. Parang naramdaman pa nitong may pinapakiusap lang pala siya, kaya niya to hinintay. O sige, kailan ba yan? Tomorrow night. Sige, umattend ka. Pinapayagan kita. Kinabukasan, alas 5 pa lamang ng hapon, naligo na siya. Alas 7 pa naman ang party pero na-anticipate niya ang tagal ng kanyang pag-aayos at pagbibihis, kaya maaga siyang naligo. Halos nang lahati na ang giant bottle ng liquid soap na binuhos niya sa puting bathtub. Maligamgam ang tubig na gamit niya at kapag nagbabubble bath siya, gusto niya yung mabulang-mabula talaga ang tubig. Nilubog niya ang isang kamay sa tubig nang halos mapuno na ang tub. Naramdaman niyang tamang-tama na ang pagiging maligamgam noon. Pagkatapos pinatay niya ang faucet at niles ang nakataping tuwalya sa kanyang katawan. Lumublob na siya sa bathtub. Sarap na sarap siya. Kapag pressured na pressured siya sa trabaho niya nung nasa Amerika pa siya, inaabot siya ng higit 1 oras sa pagbabubble bath kapag may time siya. Nakakaalis ng stress niya at nare-relax sa mga muscles niya. Naroon na nga't pink na pink ang kulay ng kanyang bathroom sa bahay niya sa California. Kaya masarap yun sa mga mata. Ang banyong yun naman puting-puti, nagkaroon lang ng konting contrast dahil sa mga berdeng plastic hanging plants na lalong kinalamig sa mga mata. May iba't ibang kulay at hugis din ng mga sabon na nakadisplay sa gilid ng tub. At dahil mahilig siya sa kandila, naglagay rin siya ng scented candles na iba't ibang kulay, hugis at laki sa isang corner ng banyo. Dahil may lakad siya ngayon, 30 minutos lang tinagal sa kanyang pagbababad. Pakiramdam niya ang linis-linis niya. Nanonood pa ang amoy ng liquid soap sa balat niya. Matapos makapagbanlaw, tinapi niyang muli ang bath towel sa kanyang katawan at pakanta-kanta pa siyang lumabas ng banyo para lang mapasigaw na makita niyang nasa pintuan ng kwarto niya si Miguel at pumasok sa loob. Nagulat to sa nakitang ayos niya. Dali-dali naman kinuha niya nakasabit ng bathrobe sa isang upuan at sinuod. Hindi ka ba marunong kumatok? Galit niyang tanong dito. Kumakatok ako, walang sumasagot. Natural, naliligo ako eh. Hindi kita narinig, siguro nananadya ka, no? Excuse me, kung ikaw lang hindi ko pagtsatsagaan, ano ko, desperado? Baka ikaw ang nananadyang hindi ilak ang pinto ng kwarto mo para may magkamaling pumasok na tulad ko at makita ka nakatapis lang. Ang kapal mo rin. Naiinis na sabi niya sabay irap dito. Pagkatapos paasik niya tong tinignan mulit. Ano bang kailangan mo? Wala naman. Tatanong ko lang sana kung may escort niya na sa pupuntahan mong party. Kasi kung wala ka pa, ako na lang. Hindi ko kailangan ng escort dahil hindi naman to junior-senior prom. At saka pwede ba, no? Ayaw kitang isama. Ang sabi sa invitation card to Miss Penelope Domenico. Ibig sabihin, hindi nila alam na may asawa na ako. Kaya I can go there alone. Isa pa, I want to mingle with other people. Kung ikaw lang din makakasama ko the whole night, bakit pa ako pupunta doon? Dito na lang tayo mag-party na dalawa sa bahay. Ang dami mo namang sinabi. Kung ayaw mo, edi wag. Makimingle ka sa ibang tao hanggat gusto mo. Talaga? Kaya pwede ba umalis-alis ka na at magbibihis na ako? Lumabas na nga si Miguel ng kwarto ni Penelope. Pero pagkalabas niya, di niya napigilang di ngumisi. Paano naman, sobrang iksi ng tuwalya nakatapis sa katawan nito kanina. Exposed na exposed tuloy ang mapaputing braso at binti nito. At di lang basta maputi kundi malasot lapa. Di niya tuloy napigil ang sariling mapatitig kanina rito. Sayang nga lang at nagsuot din agad to ng bathrobe kaya natakpan din agad ang mga gusto niyang makita. Nakakayaman aminin pero talagang naaakit siya rito.
Nahihiya rin tuloy siya sa sarili niya dahil stepsister pa rin niya ito, kahit kasal sila at matatawag na mag-asawa. Pinilig niya ang ulo para mawala ng kung ano-anong pumapasok sa isipan niya. Marami ng taong dumating si Penelope sa malaking bahay ng dating mayor ng Zambales. Sinalubong siya ng mag-asawang nagsiselebrate ang 25th wedding anniversary. My goodness, dalagang-dalaga ka na. The last time I saw you were around 15 and you are so beautiful, Iha. Puri sa kanya ni Mrs. Baranda. Mamaya tumugtog ang banda ng musika. Puno agad ang pinaka-dance floor. Tahimik siya nakaupo sa isang tabi na may lalaking lumapit sa kanya. Niyaya siyang magsayaw. Gwapong lalaki pero mukhang mayabang at hindi niya feel kahit magalang niyang tinanggihan. Matapos ang isa, may 3 pang lumapit sa kanya para makipagsayaw pero wala yata siya talaga sa mood na makipagsayaw ngayon kaya't lahat tinatanggihan niya. At dahil wala naman siyang kilala sa ibang mga naroroong bisita, maliban sa isang babaeng nakakwentuhan niya ng mga 10 minuto at ngayon nagsasayaw na rin kapartner ang asawa nito. Minabuti na lang niyang magstay sa kinaupuan, manood sa mga nagsasayaw. I thought you wanted to mingle with other people. Ba't mag-isa ka dyan? Tiningalan niyang lalaking nakatayo sa gilid niya. Miguel, anong ginagawa mo rito? Nilabas ito ang invitation card na dala. Nagkataon lang naman na 1 taon na kami magkakilala ni ex-Mayor Baranda, kaya imbitado rin ako. As a matter of fact, sa akin nalaman na nandito sa Zambales ang kaisa-isang anak na may-ari ng Domenico Country Farm, and that she's actually my stepsister. At ano naman dahilan mo sa paglilihim na pupunta ka rin pala dito? Wala naman, gusto lang kitang ma-surprise. Kaya nga na-request ko rin na tig-isa tayo na invitation card para di mo malaman na pupunta rin ako dito. Well, na-surprise talaga ako dahil sa pagkakaalam ko anti-social ka. Mataray niyang sabi dito. Di naman gano. Gusto mo isayaw pa kita Sumama ang mukha niya. Pwede ba? Better man asked me for a dance earlier and I refused dahil wala ako sa mood. Tapos sa'yo lang ako makikipagsayaw. Not a chance. O duwag. Niyayaya lang naman kita dahil malapit ka ng mapagkamalang pang dekorasyon dyan. You're practically a wallpaper, you know? Pagkatapos magsalita, iniwan na siya nito. Tatayo sana siya para kumuha ng wine sa bar nang may lalaki na naman na lumapit na mapagkamalan na makipagsayaw. Napanunok siya at umiling. Paano naman kasi ay nagulat siya sa itsura nito. Mataba, nakasalamin, nakabraces at nakabow tie pa. Singkit pa. Tingin tuloy niya, konti na lang at mukha na tong sumo wrestler. Hindi ako marunong magsayaw Biglang sumulpot si Mrs. Baranda. Nako iha, sige na magsayaw kayo. He is a great dancer. By the way, siya si Bruce, may uniko iho. Di lang kayo nagkakilala dati dahil masyado siyang mahiyain. Lagi nagkukulong sa kwarto kaya hindi kayo nagkikita kapag nagpupunta kayo dito ng datit mommy mo. But now, he's finally coming out of his shell. Diba, iho? Ngumiti si Bruce. Lalong lumitaw ang braces nito. Lalo siyang nandiri dito. Ang laking tao nagbe-brace? Hindi bagay. O ano, magsayaw na kayo. Inila siya patayo ng Mrs. Baranda at pasimpleng bumulong sa kanya. Mukhang type ka ng anak ko, pagbigyan mo na. Minsan lang magkagusto sa babae yan. You're very fortunate. Can't you see he is a prime catch? Oh, pero... Sige na, Penelope, magsayaw na kayo. Halos ipagtulakan siya ni Mrs. Baranda sa dance floor, kaya wala siya nagawa. Pero di siya makapagsayaw at halos takpan niyang mukha sa hiya dahil sa itsura ng kasayaw niya. Mukhang may tama pa yata sa utak to, dahil walang pakialam sa pagsayaw sa dance floor. Bigay todo kahit wala sa timing at nagkakandabangga-bangga sa ibang nagsasayaw. Nasa kalagitnaan ng tugtog na makaramdam siya na may bumangga sa kanya. Iniangat niyang ulo mula sa pagkakayoko at nakita niya si Miguel ang bumunggo sa kanya. May kasayaw to na isang sexing babae. Nakangisi to na nakakaloko at patingin-tingin kay Bruce. Napikon siya rito kung kaya't inapakan niya isang paa nito na magkaroon siya ng pagkakataon. Aray! Bakit, sweetheart? Nag-aabalang tanong ng babae sa kasayaw ni Miguel. Wala, natapakan niya lang ako. Ganun ba? Gusto mo ba magpahinga muna tayo? I'm okay, sweetheart. Diniin nito ang pagkakasabi sa huling salitang binigkas. Enough for her to hear sa kabila ng malakas na musika. Ewan niyo kung bakit pero napika siya at nag-excuse kay Bruce. Nauupo na muna siya. Ha? Bakit naman? Sayo pa tayo. Desmayadong sabi nito. Bigla kasing sumama ang pakiramdam ko sorry. O sige, upo ka na. Gusto mo samahan kita? Hindi na.
Halos pasigaw niyang sabi sa pagkabigla. Ako na lang, magsayaw ka na lang muna dyan mag-isa kasi natutuwa ang mga taong panoorin ka eh. Inggit na inggit sila sa'yo kasi ang galing-galing mong magsayaw. Ngumiti ito na kuning kiyang kinangpa ang mga alambre sa ngipin dahil sa tama ng ilaw. Talaga? Talaga, sayaw ka lang dyan ha? Pagkasabi nun, mabilis siya lumakad palayo bago pa magbagong isip ni Bruce at habulin siya. Lumabas siya sa malaking garden kung saan wala gaanong tao. May dalawang pares lang ng tingin niya ay may magkasintahan na nagkukwentuhan at gusto na magkapag-solo. May isang bench doon na bakante kung kaya't doon na siya umupo at nagpahangin. Pero sa kabila na malamig na hangin at kalmanteng gabi, di makuhang maging mapayapa ng kalooban niya. Parang biglang nagulo pati na rin ang isip niya na makita niya may kasayaw si Miguel kanina at tinawag pa nitong sweetheart. Ang kapal na mukha ng walang hiya. Kala mo kung sino makapagbawal sa kanya na makita siya nung nakikipagsayaw sa kaibigan niyang si Eric, pero yun pala. Oh, bakit nag-iisa ka na naman dyan? Ayaw mo na bang kasayo yung partner mo? Pinigil-pigil pa nito ang tamang pangungutya sa kanya na lalo niyang kinainis dito. Lubayan mo ko. Ayoko makita yung pagmumukha mo. Bakit ikaw pa nagagalit dyan? Ikaw nga tong nanapak ng pa ako eh. Porket mas matinulang na ko akong kapartner kesa sa'yo, napipikon ka na? Tinitigan ni Penelope si Miguel. Di niya talaga maintindihan ang ugali nito. Pa-stricto effect pero sobrang mangiinis. Ang galing mambos ka. Nasusuka nga siya kanina na makita niya na pinagkakalumpunan nito ng mga kababaihan. Kung alam lang na mga yun ang ugali nito. Hirap kasi sa mga babae ngayon. Palaging sa physical na anyo tumitingin. Di mo na alamin ang ugali. Muli tiningnan niya si Miguel mula ulo hanggang paa. Maghahanap siya ng pwedeng ipintas dito pero gustuhin man niya at maghanap man siya wala talaga siyang maipintas. Lalo pa nga yata itong gumagwapo sa suot nitong all black attire. At nahihiyaman siyang aminin ang kinainis niya kanina dito kaya niya tinapakan ng paa nito ay hindi ang parang parinokso nito sa kanya dahil sa itsura ng dance partner niya kundi ang nakita niya na may kasayaw tong ibang babae. Hindi lang basta babae kundi sexy at magandang babae. Pero hindi siya papayag na mas maganda sa kanya. Mas maganda siya sa babaeng yon. Maputi lang to. Blonde ang buhok at malaking boobs. Kaya't nagmukhang maganda. Pero bakit? Malaki rin naman ang sa kanya. O ano? Ba't di ka nakamibo dyan? Bakit titig na titig ka sa akin? Tanong ni Miguel kay Penelope na parang wala sa sarili. Nakatingin lang sa kanya. Kung di niya lang alam sobrang pagkainis ito sa kanya, iisipin niya malaki ang pagkagusto nito sa kanya dahil sa pagkakatitig sa kanya. Minsan nalulungkot din siya dahil may oras na gusto niyang makipagkwentuhan kay Penelope. Pero lumalapit pa lang siya parang kumukulo na ang dugo nito sa kanya. Pero yun naman ang lihim niyang kinatutuwa rito. Na-amuse siya kapag nakikita niya na ang trademark na pag-irap nito. Ang pagniwi, ang pagpiksi. Tulad kanina para tong bata, parang ang sarap alagaan. And at the same time parang ang sarap ding inisin palagi. Kaya tuloy-tuwang tuwa siyang ginagalit to. Pero nasobrahan yata to ng inis sa kanya ngayon. Sayang, gusto pa naman niya tong isayaw. Pipilitin niya kahit na ayaw. Kitang-kita niya kung paano marami nagtangkang makipagsayaw ng mga lalaki dito kanina. Kung alam lang nila gaano to kasungit. Pero kung sa bagay, hindi naman niya masisisi ang mga lalaking yon. Napakaganda ni Penelope. Simpleng black evening dress lang naman ang suot nito na spaghetti strap. Nakapusod ang buhok nito at may napakanipis na makeup. Very low maintenance but still, she's every inch a beautiful woman. Pilo siyang napangiti. Naalala kasi niya ang nangyari na makita niya na nakatapis lamang ito. Nakaubad man o hindi, maganda to. Medyo may kasungitan nga lang talaga pero okay lang. Napakapalad na mapapangasawa nito. Natigilan siya. Ang ibig niyang sabihin, napakapalad ng totoong mapapangasawa nito balang araw. Galit ka ba sa akin? Tanong ni Miguel sa kanya. Medyo nagising siya sa tila pagkakatulog nang maramdaman ang paghawak nito sa braso niya. Ano sa tingin mo? Pagkatapos tumayo siya at lumakad palayo. Nagpaalam siya sandali kay Mr. Baranda na aalis na siya. Di na siya nagpaalam pa sa asawa nito dahil baka dalhin pa siya nito kay Bruce na ayaw na sana niyang makita pa at baka mag-volunteer pa na ihatid siya pa uwi. Na makapagpaalam nagtuloy-tuloy na siya sa kanyang kotse at umuwi na sira ang kanyang gabi. Na mga sumunod na araw, hindi pinagkakausap ni Penelope si Miguel. Oo at hindi lang isasagot niya dito kung kakausapin siya. Akala nito naiinis pa rin siya dahil sa pananokso nito sa kanya tungkol kay Bruce sa nagdaang party.
Ang di nito alam hanggang ngayon, malinaw pa sa isip niya kung paano magtawagan ng sweetheart ito at ang babaeng kasayaw nito. Inis na inis siya tuwing maaalala niya yon. Minsan may babaeng tumawag sa telepono at hinahanap si Miguel. Nagkataon siyang nakasagot. Inisip niya kung yun kayang babaeng kasayaw nito. Ang totoo, nasa labas ng tot nagkukumpuni ng sasakyan pero ipinagkaila niya. Sabi niya wala. Tinanong naman niyang message kung ano pero wala naman daw. Napatawag lang. Only goes to show na hindi importante ang dahilan ng pagtawag nito. Kaya pwedeng hindi niya na yon paratingin kay Miguel. Hindi lang isang beses tumawag ang babaeng yon na nalaman niyang Janet ang pangalan. Palagi itong tumatawag. Maswerte si Miguel kung iba makakasagot pero kung siya, siguradong hindi makakarating. Isang gabi dumating si Miguel sa bahay, kasama ang babaeng nakasayaw nito sa party. Para namang sinadya ng pagkakataon na naroon siya sa living room at nagbabasa. Kadalasan kapag ganong oras nakakain na siya at nasa kwarto na lamang niya at naghahanda sa pagtulog. Pero dahil nagmerienda siya kaninang hapon, busog pa siya, kaya nagkataon na ngayon pa lang siya ginugutom. Katunayan, pupunta sana siya sa komedor para kumain nang dumating ang dalawa. At dahil nga naroon siya sa sala, napilitan tuloy siyang pakiharapan ang bisita ni Miguel. Penelope siya sa Janet, girlfriend ko. Janet si Penelope, my stepsister. Pagkasabi nun ay bumaling to sa kanya. Actually, Penelope, she knows about us, so we don't have to pretend in front of her. Pamangkin siya ni ex-Mayor Baranda. Sa Manila siya talaga nakabase pero siguro she'll be staying here in Zambales for a month or 2 para magbakasyon. Tamang-tama naman na kasalukuyan din ako nagbabakasyon dito ngayon. Tama palang hinala niya na ito ang babae na nagngangalan na Janet, na madalas tumawag sa isa. Initian siya ni Janet at nakipagkamay sa kanya. Hello, nakita kita doon sa party kaya lang medyo madilim sa dance floor at umalis ka agad. Pero ngayon natitigan kita, maganda ka nga pala. Alam mo, palagi kang nakikwento sa akin ni Nakahain na ba si Aling Tina? Putol ni Miguel sa sinasabi ni Janet. Tumawag ako kanina rito eh. Sabi ko maghanda ng pagkain at mga bandang 8:00 at gantong oras kami darating ni Janet. Napaghain na kaya siya? Hindi pa yata. Ang alam ko nga ngayon pa lang sila patapos magluto ni Minda. May ginawa yata sila kanina. Tingnan mo tong si Aling Tina. Kung kailan ako nagpasabi na magluto ng maaga, doon naman nakalimutan. Pagkaway nag-isip ito. Pero baka naman di niya nakalimutan. Baka hindi lang talaga nakarating sa kanya ang bilin ko. Tumingin to sa nobya. Diba Janet ang sabi mo sa akin? Madalas mo akong tawagan pero hindi ko naman nalalaman na tumawag ka pala. Makakalimutin yata talaga ang mga taong nakatira dito, especially where phone calls are concerned. Makahulugang sabi nito sabay tingin sa kanya. Nabigla si Penelope kaya hindi siya agad nakapagsalita pero ipinasya niyang magpatay mali siya. Kanino ka ba nagbilin? Sino bang nakasagot sa'yo? Si Minda. Minsan talaga makakalimutin niyang si Minda eh. Hindi mo malaman kung sinasadya o ano. Dagdag na sabi pa nito. Pilit siyang umiti. Iniba na rin niyang usapan. Magpunta na kayo sa dining room, baka nakahain na. Sige, mauna na ako. Why? Hindi mo ba kami sasaluhan? Magsabay-sabay na tayo. Paanyaya sa kanya ni Miguel. Umiling lamang siya. Mamaya pa ako kakain, hindi pa ako gutom. Sige, parang wala sa sariling umakyat siya at nagtungo na sa kanyang silid. Hiyang-hiya siya. Alam nito ang ginagawa niya na pagkakaila rito sa tuwing tumatawag si Janet. Di siya tuloy makatingin ng diretso sa dalawa. Nahiga siya sa kama, tumitig sa kisame. Pero mukha ni na Miguel at Janet ang nakikita niya. Hindi pala pilit ang ganda ni Janet. Maganda talaga pala ito at mukhang mabait pa. Di tulad niyang suplada. Di nakapagtatakang magugustuhan to ni Miguel. Pero teka, ano naman sa kanya kung may nobya si Miguel? Natural lang naman yon dahil di naman sila totoong mag-asawa. Pagkatapos ng 2 taon, tapos na rin ang pagsasama nilang to. At kapag nabawi niya na ang Dominico Country Farm, magkakanya-kanya na sila ng buhay at posibleng hindi na naman sila totoong mag-asawa. At hindi na sila magkita pa. Ano nga bang problema niya ay di magpaligaw rin siya sa iba at magkaka-boyfriend siya. Napailing siya at pinikit ang mga mata. She was not being true to herself. Paano nga ba niya magagawang magpaligaw sa iba kung may isang lalaki na siyang natutuhan na ring mahalin kahit papaano? At ang lalaking yon walang iba kundi si Miguel.
But what chance does she have now ngayong may Janet na to? Nagulat siya nang pagpasok niya sa bathroom sa loob ng kanyang silid. Nakita niyang puro sulat at drawing ng pentel pen ang mga puting dingding. Nagkalat din sa sahig ang mga displays niyang kandila at mga sabon. Umaapaw na rin ang tubig sa bathtub dahil patuloy pa rin ang labas ng tubig sa gripo. Bukas din ang shower at ang gripo sa lababo. Naglalawa na sa sahig kung kaya't basang-basa na rin, pati ang mga rugs at kung di niya napatay ang shower at ang gripo, lalabas ang tubig diretso sa carpeted floor ng kanyang silid. Umakit ang dugo sa ulo niya. Mabilis at malaki ang mga hakbang na lumabas siya ng kwarto. Sigurado siya kung sino may kagagawa ng gulo sa banyo. Karen! Karen! Galit na galit ang tinig niya at halos marinig ang boses niya hanggang sa labas sa malaking bahay. Karen, nasan ka? Natagpuan niya ang bata na nasa isang silid ng pinagawang playroom ni Miguel para dito. Gulat na gulat ito at kagad gumapang sa ilalim ng plastic table na drawingan nito na makita siyang humahagibis sa galit ng lumapit. Anong ginawa mo sa bathroom ko, ha? Bakit ka pumasok sa bathroom ko? Bakit? Sigaw niya. Hinila niya to mula sa ilalim ng mesa. Wala siyang pakialam, mabalian man to. Nagplay lang naman po ako. Sagot nito na habang umiiyak, nanginginig din sa takot. Inalog niya ang balikat nito. Nagplay? Nagplay ba ang tawag dun sa gulong ginawa mo? Di niya napigilan ang sarili at nasaktan niya ito. Wala kang karapatan pumasok doon, naiintindihan mo? Wala kang karapatan galawin ang hindi sa'yo. Manang-mana ka sa nanay mo. Sakto naman pumasok si Miguel sa kwartong yon. Nakita nito ang ginawa niyang pananakit sa kapatid nila. Penelope, bakit ba? Agad nitong kinuha si Karen mula sa kanya. Bakit pa pati bata sinasaktan mo? Bakit di matanungin yung batang yan? Pakialamera? Dinudumihan ng bahay ng daddy ko. Bata nga to eh. Bakit kailangan mo pang saktan? At bakit kailangan mo ring konsentihin? Pareho kayo nagmana sa nanay ninyo. Biglang nawala ang hinahon sa mukha ni Miguel at nilapitan siya. Madiin siyang hinawakan sa balikat nito. Huwag mong idadamay sa away natin ng mama ko. Patay na siya at nananahimik na, kaya bigyan mo ng kaukulang respeto. Diregalang ko ang daddy mo kahit matuto ka ring igalang ang mama ko. Nanginig ang boses na patuloy nito. Pagkatapos na pahagis na binitawan nito ang balikat niya at hinila si Karen palabas ng kwartong iyon. Naiwan siyang nabigla sa mga nangyayari. Sunod niyon ay hindi niya napigilan ng pag-iyak. Kung tutuusin, walang ibang dapat umalis ng bahay na iyon, kundi sina Miguel at Karen. Hindi siya dapat na nagsalita na masama tungkol kay Aleta, kahit siguro nga siyang nasa katayuan ni Miguel. Magagalit siya if someone would defame the memory of her mother. Ma'am Pen, kailan po ang balik ninyo? Malungkot na tanong ni Aling Tina habang nilalagay nila sa kotse ang mga gamit niya. Hindi ko ho alam, baka ho matagalan. Magpapalamig muna ho ako. Masyado na po na masikip ang bahay na to sa aming dalawa ni Miguel. Kailangan na isa sa amin ang umalis. Matatapos sa po ang 2 buwang bakasyon ni Sir Miguel. Pagkatapos ng bakasyon yon, hindi na muli siya rito maglalagi. 3 araw lang sa loob ng 1 linggo siya nandito at di naman kayo gaano magkikita. Bakit kailangan mo pang umalis? Tulad nga ng sinasabi ko, kailangan isa sa amin ang umalis. Yung hindi talaga kami magkikita at all. At saka nahihiya nga rin po ako sa nangyari. Pakiramdam ko ay sama-sama ako. Nabigla ka lang. Alam ko namang mabait ka. Siguro maski ako nasa lagay mo, makakasakit din ako ng damdamin ng ibang tao. Salamat po sa pangunawa ninyo. Pero kailangan ko ho talagang umalis. Sige po. Nang tuluyan ng makaalis ng kotse si Penelope, saka pa lamang lumabas si Miguel. Nakapamulsa siya habang pilit pa rin tinatanaw ng malayo ng kotse. Gusto niya sana tong pigilan pero alam niya, hindi niya to mapapasunod sa pagkakataong yon. Masyado nang malala ang away nila ngayon. Naramdaman niya na may humawak sa braso niya. Nang tingnan niya si Karen pala. Nakatanaw din. Ito sa kotseng galanggam na lang sa laki sa kanilang paningin. Galit pa ba si Ate Penelope sa akin? Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ulo nito. No, Karen. May pupuntahan lang siya importante. Ate Pen loves you. Kuya Miguel, when she comes back, hindi ko na dodrawingan yung bathroom niya para hindi na siya magalit sa akin. Yun na lang kama niya. Napangiti na lamang siya at ginulo ang buhok nito. Go inside na nga. Malapit ng umulan, no?
Di na dumalaw si Penelope sa bahay ng tita Cynthia niya. Baka kasi makwento pa niya ang nangyari sa kanila ni Miguel. At tama naman siya pag may gumugulo sa isipan niya. Di niya alam kung paano magtatago at kung may kukwento niya malamang na magagalit ang tita Cynthia niya kay Miguel, lalo na nga't may pauna itong salita at hindi nito gusto ang stepbrother niya. Siguro kung wala siyang kasalanan, maghahanap talaga siya ng kakampi at magsusumbong sa tiyahin niya. Pero since siya ang may kasalanan, minabuti niyang manahimik na lamang, lalo na't alam niyang mahal din ng tita Cynthia niya si Karen. Nagulat pa ang dalawang katiwala ng kanilang bahay na makita siyang dumarating. Unannounced nga kasi dahil biglaan din ang pagluwas niya. Nagkulong lang siya sa silid ng halos ilang linggo. Nag-isip-isip siya. Then one day siya decided na lumabas at mamasyal. Nag-bowling siya. Namili ng kung ano-anong gamit. Pagdating ng hapon, pumasok siya sa isang Italian restaurant para kumain. "Penelope, is that you?" Nilingon niya ang pinanggalingan ng pamilyar na boses. "Attorney Lorenzo, how are you?" Nakaiupo ang abogado ng kanyang ama sa table niya. "I think I should be the one to ask you that. How are you?" "Fine. By the way, what can I order for you?" "Ipapahabol ko ho." "No thanks, nakakain na ako." "Oo nga pala, babalik ka pa ba ng Amerika?" "I think you have to choose kung saan ka talaga lalagi. Kung Amerikang pipiliin mo, I suggest ibento mo ng bahay na minana mo sa iyong ama." "Di ko pa nga ho alam eh. Magulo pa ho ang isip ko at wala pa ho akong konkretong plano." "Nako, mahirap yang walang plano. Kailangan as early as now, may mga options ka na para hindi ka nangangapa. Ganyan na ganyan kasi ang daddy mo bago malugi ang farm ninyo. Walang konkretong plano." Nabigla si Penelope sa narinig. "Ho? Nalugi ho ang farm namin?" Tila natigilan ang abogado na magtaka siya sa tinura nito. Pakiramdam niya may mga bagay na dapat niyang malaman at maintindihan. "Oo, Penelope. Bumagsak ang kabuhayan ninyong yon. Medyo di kasi maganda ang ekonomiya nitong mga nagdaang taon sa ating bansa. Kaya apektado pa din ang mga kliyente ninyo. Nagkautang-utang ang daddy mo para lang maisalba ang Domenico Country Farm. Naubos pati pera niya sa bangko pero wala pa rin nangyari. Until he decided na ibenta na lang maski palugi ang farm ninyo para mabayaran niya lahat ng kanyang pagkakautang. Ang bahay naman ninyo sa Quezon City tinara niya para daw kahit papaano may mapaimana siya sa'yo. Hindi ko nabalitaan ng tungkol dyan. Hindi nila pinaalam sa akin. Sinadya yun ng iyong ama, iha. Pinakiusapan niya ang kanyang pinsan na siyang may contact sa'yo sa Amerika na wag sabihin sa iyo ang tungkol doon dahil ayaw niya pati ikaw ay mag-aalala. Sa madaling sabi, ayaw kanyang bigyan ng alalahanin. Pero ang sabi niya po, pinamana niyang Domenico Country Farm kay Tita Aleta. Paano po nangyari yun kung binenta pala niya ang farm? Isa pa, maayos ang takbo ng farm ngayon. Paano mangyayaring nalugi? Umiling ito. Di natuloy ang pagbebenta ng iyong farm, Penelope. Dahil pinigilan siya ng Tita Aleta mo dahil ayaw niya mapahiya ang daddy mo sa mga taong nakakakilala sa inyo. Kaya ang nangyari, si Aleta ang sumalo sa lahat ng pagkakautang ng daddy mo. Siya ang nagbayad. Si Tita Aleta? Napakayaman ni Aleta Santiago, Penelope. Kaya nabayaran niya ang lahat ng pagkakautang ng iyong ama. Kaya posible rin na masalo niya ang Domenico Country Farm hanggang bumuti ulit ang ekonomiya ng ating bansa at magkaroon ng bagong kliyente ang Domenico Country Farm na ang kasunod ay ang pagbalik sa ayos ng lahat. Hiningi rin niyang ama ang tulong ng anak ni Aleta dahil may alam yon sa tamang pagpapatakbo ng ganong klaseng negosyo. Hindi siya makapagsalita. Natigilan siya sa mga nalaman. Ang ama mo ay isang lalaki may dignidad. Di marunong manggamit ng tao para sa sariling kapakanan. Kaya ipinasya niyang ipasalin sa pangalan ni Aleta ang Domenico Country Farm. Sabi nga niya sa akin kulang pang halaga nun kung tutuusin para mabayaran niyang Tita Aleta mo sa nilabas itong pera para mabayaran ang mga utang niya at masalo ang farm ninyo. Para sa daddy mo, si Aleta na ang siyang talagang dapat na nagmamayari ng Domenico Country Farm dahil nga sa ginawa nitong pagsalba sa kanya. Teka, ang ibig niyo pong sabihin, si daddy mismong nakaisip na ipamana ang Domenico Country Farm kay Tita Aleta? Tumango ito sa kanya. At di rin alam ni Aleta ang tungkol doon. Pero syempre pinaalam din ng daddy mo sa kanya katagalan. Hindi nga sumang-ayon si Aleta sa ginawa ng iyong ama dahil iniisip kanya, nawalan ka raw ng mana. Pero kahit anong pilit niya, hindi pumayag ang daddy mo na gumawa ng panibagong testamento para sa pangalan mo at palagay ang farm. Ang katwiran ni Henrico kung nagkataong natuloy na ibenta ang Domenico Farm. Para mabayaran ang mga utang niya, wala ka rin naman talagang mamanahin. Dumating na ang pagkaing order niya.
pero tila biglang nawala ang gutom niya. Nawalan siya ng gana dahil sa mga natuklasan. Ang ibig ninyong sabihin, attorney, you knew about this all along? Oo, pero nangako kasi ako sa iyong ama. Natutupad ako sa aking pangako na hindi ko ipapaalam sa iyo ang mga bagay na to hanggat di dumarating ang tamang panahon. Pero ngayon nagkita na ulit tayo, all of a sudden I realized na dapat mo nang malaman ang lahat. Nevertheless, I'm sorry na ngayon mo lang nalaman ang bagay na to. Alam ko naguluhan ka na makita mo ang testamento ng iyong ama, pero nangako kasi ako sa kanya. At sa tagal ng paglilingkod ko sa kanya, naging magkaibigan na rin kami. That's one more reason, kaya hindi ako basta-basta po pwedeng dito pa rin ang aking pangako. Matagal nang wala si Attorney Lorenzo pero hindi pa rin nawala sa isip niya ang natuklasan nito. Na si Aleta ang sumalo sa bagsak na kabuhay ng kanyang ama. Kaya pinasya ng daddy niya na dito na lamang ipangalan ang Domenico Country Farm bilang kabayaran sa ginawa nitong pagbayad sa mga utang ng kanyang ama. At ginawa yun ng daddy niya ng lingid sa kaalaman ni Aleta, which means hindi totoong hinala niya na sinulsulan nito ang daddy niya para dito ipangalan ang farm nilang iyon. Hindi totoong ganid sa pera ang tita Aleta niya at totoo ang sinabi ng daddy niya dati tungkol dito na mabuti itong babae at totoong mahal siya nito. Nanlumo siya nang lumabas ng restaurant, hindi niya nagalaw ni isang subo man lamang na in-order na pagkain. Sa kanyang pag-alis, tiniyak ang mga hakbang kung saan siya sunod na pupunta. Sa bahay ng kanyang tita Cynthia na tiyak niyang naglihim din sa kanya ng lahat. At sa kanyang pagpunta ron inaasahan niyang masasagot naman ang isa pang testamentong gumugulo sa kanyang isipan. Ang last will and testament ni Aleta na nagsasaad na in the event na maghabol siya sa Domenico Country Farm, makakuha lamang niyon kung magpapakasal siya kay Miguel. Baka may nalalaman din tungkol doon ng kanyang tiyahin at baka sa wakas lumiwanag na sa kanyang lahat. Pero nabigo siya dahil walang alam ang kanyang tiyahin tungkol sa dahilan ng testamento ni Aleta. I am sorry, Pen. Wala talaga akong alam dyan. Sa katunayan maging ako'y nagulat na malaman ko sa iyong tungkol doon. Sabi nito sa kanya. Kasi napakapambihira. Ni hindi kayo magkakilala ni Miguel, bakit niyo gustong makasal? Para babawi mo lang ang farm ninyo? Naguguluhan nga po ko eh. Magulo talaga. Dahil kung sasabihin mo naman ang sinabi ni Attorney Lorenzo na iniisip ka niya dahil nawalan ka ng mana, aba, pwede namang isalin ni Aleta sa pangalan mo ang Domenico Country Farm nang walang anong-anong kondisyon. Bakit di na lang yun ang ginawa niya? Pwede niya nang idiretso sa iyo. Bakit kailangan mo pang pakasal kay Miguel? Nag-isip siya. Baka po gumaganti siya dahil alam niya tutol ako sa pagpapakasal nila ni Daddy? Pwede. Pero baka may iba pang dahilan. Dahil lang sa tingin ko si Aleta lamang ang makakasagot. Wala sa loob na napailing na lamang siya. Ang huling sabi ng kanyang tita Cynthia ay para na ring nangangahulugan na hindi niya malalaman pa kahit na kailan ang sagot sa mga tanong niya dahil patay na si Aleta.